Ayan, hello guys! Charis. Yan, wala na akong time para mag-vlog, Charis. Busy lang nung mga nakaraan. Hi, finally guys, 1 year na ako dito sa America, and I'm just so happy and grateful to God for all the travels, for all the blessings na na-receive ko nitong nakaraang 2023. And now that 1 year na ako dito sa Amerika, time flies very fast. Ang bilis talaga ng panahon, mga Inday, as in, sobrang bilis. Isang taon, 4 na taon na lang, Amerikana na ako. Charis! Ay, nako. Kang tumawak ka, baka mabash ka na naman. Charis. Hindi, tunay talaga yung tawa ko, nakakaloka. Anyway, I am just so happy dahil nakaisang taon na ako. At least, more years to come here in America, more travels, more savings, hopefully. Sana, charis! Kahit may nangyaring mekos-mekos kanina, charis. Anyway, and for those nga pala na naging current na yung priority date and they're just waiting for their interview, good luck, good luck, good luck to everyone. I am so happy for all of you, and I hope sa mga parating pa lang and nagaantay pa ng priority date na maging current, don't lose hope, just enjoy whatever moments or whatever job that you have right now. Kasi pagdating nyo dito, hindi naman doon nagtatapos yung mga challenges. Pagdating nyo dito, marami pa kayong kakaharapin, as in. But just enjoy life, enjoy nyo yung trabaho nyo ngayon. Because someday, mapupunta rin kayo dito at magiging alipin kayo. Charis! Alipin talaga. 'Di ba? Yung mga nagaantay pa lang diyan, wag masyadong advance mag-isip. Take one step at a time. Kung nasa pa kayo, NVC stage pa kayo at nagaantay pa kayo ng ng FIBIL ninyo, ang asikasuhin niyo yung mga civil documents ninyo. Wag niyo munang isipin kung magkano yung babaunin niyo dito sa Amerika, kung ano yung magiging life niyo dito sa Amerika, kung ano, wag niyo munang isipin yon. Ang isipin nyo or asikasuhin nyo kung saang stage kayo ngayon. So, kung nasa NVC stage kayo at nagaantay kayo ng inyong FIBIL at wala pa kayong FIBIL, ang aasikasuhin ninyo or iisipin ninyo or yung mga bagay na dapat nasa utak nyo yung pag-aasikaso ng mga civil documents ninyo at ng visa screen ninyo. Huwag niyo munang problemahin kung ano yung tatanungin ng consul sa inyo. Hindi pa nga kayo DQ eh, 'di ba? Take one step at a time at hindi pwedeng halo-halo yung mga priorities o kaya mga iniisip natin. 'Di ba? So, take one goal, one step at a time. Kung wala pang NVC stage at nasa filing pa ng I-140, asikasuhin yung mga kinakailangan. Wag mo munang problemahin kung magkano ang magiging pocket money mo dito sa Amerika. O kaya, hindi pa na-file yung I-140 mo, iniisip mo na kung anong airline yung sasakyan mo. Charis. 'Di ba? Take one step at a time, take one goal at a time. Okay? Huwag masyadong i-focus yung pag-iisip o kaya yung pag-aalala, yung mga worries sa kung anong mag-happen in the future. Just enjoy what you have right now. Yung mga moments mo ngayon. Kasi hindi na yan mababalik. Hindi mo na yan mababalikan. Magiging memory na lang yon. Kaya enjoy every moments of your life. Anyway, may nagtanong sa akin, magka-current pa ba daw yung priority date? Magka-current pa kaya? I think it's much better na hindi na siya mag-current ulit para hindi na magsidagsaan ng sobra-sobra. Kasi kapag nag-current tapos ubos ang visa allocated for this fiscal year, magkakaroon na naman ng malaking pullback pagdating sa retrogression after that current na period.
So, kunyari, kung maging current next month, baka after 2 or 3 months lang, mag-retro na naman, mas malala yung magiging ano. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, kaya hindi nagka-current, kasi nga, yung allocated na visa for the Philippines, which is maybe 3,500 or 4,000 allocated visa for the Philippines, mababa siya doon sa demand or sa application na natatanggap ng USCIS. Kasi marami na ngayong gustong pumunta ng Amerika. So, kung yung nag apply is mga 10,000, 11,000, 12,000 na nakalinya, tapos 3,500 lang yung mabibigyan, magre-retro talaga at hindi magka-current kasi nga more than the allocated visa allotment. 'Di ba? Nakakaloka. Pero sana wag nang mag-current para pag nagka-retro man ulit, hindi siya malalang magpo-pullback. O gusto nyo ba mag-pullback ng 2016? Di mas lalong hindi makakarating dito yung iba. Nakakaloka. 'Di ba? Huwag matakot na pumunta dito. Yung mga subscriber ko na nagtatanong, kailangan ba nila ng UX experience, ng Middle East experience? Kailangan ba nilang pumunta muna ng Saudi, Qatar, Abu Dhabi, or kung ano man? You don't have to go to those places before kayo mapunta dito sa Amerika. You can apply maski galing pa kayong Pinas for as long as may konti kayong experience. Pero mas recommended kung mapupunta syempre kayo sa Saudi, kung mapupunta kayo sa Qatar, kasi almost similar yung practice or much better pa nga yung practice doon sa mga Middle Eastern hospital like in Saudi Arabia. Kasi nga, may mga ospital doon na gumagamit ng mga technologies like electronic charting like Epic o kaya Cerner, which is closely related or almost the same sa kung anong ginagamit dito sa kung anong ginagamit dito sa Amerika. So, much better. It is highly recommended. Pero kung wala na kayong choice at ayaw nyo nang mag-spend ng 2 or 3 years sa Qatar, Saudi, Abu Dhabi, or kung saan man, gora na kayo dito mga Inday. Much better ang pay. Charis! Hindi, mas bongga yung ano dito, Day. Mas bongga yung pay dito. Ayan, medyo madumi. Sige na mga Inday at inaantok na ako. Goodbye. Babush na. Okay, see you again in my next vlog. Bye-bye.